Ano ang tinatayuan mo at ako? Tayo ba ay tumatayo sa ating sariling opinion? O tumatayo ba tayo? What can our government bring us? Ano ba ang tinatayuan natin? Kailangan, kung tatayo naman lang tayo sa ating tatayuan for the maximum benefits, for the maximum good outcome, both temporal and eternal, itong lahat nandyan na makita sa ating Panginoong Hesukristo. So we have to stand on Jesus. Praise the Lord! Siguraduhin natin na dyan tayo tatayo sa ating Panginoong Hesukristo. He is the rock. Siya yung matibay na bato. Not necessarily literally, but this has a spiritual impact for our temporal and eternal living. Itong pamumuhay natin sa temporal tsaka sa eternal, itong pag-stand natin sa bato na yan, malaking impact ito, malaking outcome, malaking result ito, malaking influence ito, malaking effect ito sa buhay po natin. Kaya kinakailangan don't wait any longer, don't tari, huwag kang magbagal-bagal, do it para mag-take effect kaagad yung kanyang mga good promises. Ngayon, basahin natin ang Matthew 24 verse 14. Praise the Lord. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Dito tayo mag-focus sa dalawang words dito. Itong preach and witness. This gospel of the kingdom of God, wherein eternal life, eternal glory, eternal riches could be attained sa mga tao. Gospel of the kingdom of God. Ito po ay ipipreach. Ano yung preach? To deliver a sermon or to advocate earnestly or to deliver something that is very significant message to give effect sa buhay ng tao. Yan. Ipipreach yan. In the church, sometimes in public places, sometimes in residential places. Like kagabi, nag-service kami sa residence ng Verona family. Sometimes in private sectors, sometimes in small group or big group or whatever. Pinipreach yan. Anong purpose nito? Para ang mga tao makaintindi. Para ang mga tao makita nila, ang Diyos makita nila, ang Savior makita nila, ang what is the kingdom of God, at makita rin nila at maintindihan what is the hell, kung ano yung impyerno. Sinabi dito, for a witness. Ano yung witness? Witness, para bang magpunta ka sa korte dahil tinawag ka at chosen ka to witness sa pangyayari. Witness is to testify what is the personal knowledge of yours of that event. So ang gospel, ipipreach ito to make it known and to be understood by all men, at the same time, for a witness. Ito yung magsasaksi. Ito yung magbigay information what is really happened after the word of God being preached to one or to anyone. To anyone, individual ito. Pag ma-preach yung word of God sa buhay natin, hindi lang yan to give advocacy, hindi lang yan to give effect sa buhay natin from darkness to light, from sin to righteousness, but this is also for a witness.
the word of God itself you have heard that is being preached to you to let you know the way of salvation of God. At the same time, this is for a witness. Ito yung magsasaksi, whether you keep or not His words. Whether you believe or not, whether you do or not, whether you apply or despise, whether you obey or disobey, that word of God that you have received, the same, He will be the witness. Walang takas ang tao. Wala tayong takas. Kaya sinabi na yan ni Lord Jesus Christ. Basahin muna natin yung sinabi ni Lord Jesus Christ. Basahin sa John 12:48. Praise the Lord. He that rejecteth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. See? The word of God is preached to you. The word of God is delivered to you as a sermon, as a teaching method. Tinuruan ka, in-encourage ka, in-explain sa iyo ng husto. Now, if you reject and do not receive or do not believe the same word which you have heard, the same will judge you. At dahil siya ang mag-judge, He doesn't need any witnesses. Hindi na niya kailangan ng witnesses. Because the word of God is being preached to you. At the same time, this is for a witness. Amen? Praise the Lord. So, because the word of God, which is God Himself, He is also a witness. At the same time, He is also the judge. Kaya careful tayo pag anong sinalita ng Diyos. Huwag natin itong isi-isihin. Kaya yung stand natin, it must not on our own opinion, is not on what the government can bring us any goodness or any organization sa sanglibotang ito na sarili lang nilang pamamaraan. No. Kailangan ang ating stand must be on Jesus Christ. Kasi si Lord Jesus Christ ang naghatid sa atin dito ng katotohanan ng buhay na walang hanggan at daan para makarating tayo doon sa kaharian ng Diyos. Diyan dapat ang stand natin sa Kanya. Para sakali man, after we have heard the Word of God, and we keep it and obey it, pag i-judge na tayo pagdating ng panahon, the same the Word of God na narinig natin, the same will be the witness and will be the judge of us. Ligtas ka. Para kang nakatayo sa solid ground, which is the rock. Praise the Lord. Kaya nga kung basahin natin yung Old Testament, Isaiah 55:11, ito yung clear na explanation. Basa. Praise the Lord. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. See? His word, God said, my word shall not be going out of my mouth. It shall not return unto me void. What is void? Void that is non-effect. Void that is vain. Void that is useless. Hindi ganun. Ano yung binitawan ng Diyos na salita niya? Hindi yan pwede na walang fulfillment. Hindi yan pwede walang effect. Hindi yan pwede walang ihatid kung saan niya ito pinadala. Saan niya pinadala? Yung unang verse natin, this gospel of the kingdom is being preached to the whole world as a witness unto all nations. Doon, sa atin, sa mga tao, wala na tayong excuse.
Hindi yan babalik sa Kanya. Void. Hindi pwede. Ano ang magiging result sa gospel or sa word of God na hinatid sa mga tao? To those who do not accept, to those who do not believe, to those who do not obey, damnation. Pag sinabi niyang damnation, that will take effect. To those who do not believe, to those who do not accept, to those who do not obey, damnation. But for those who believe and receive and obey His words, salvation. Mag-take effect yan. Hindi pwede na void, hindi pwede non-effect, hindi pwede nonsense or walang idudulot. May epekto yan. And there is a venue for that fulfillment. Salvation is in heaven, the kingdom of God. Damnation is hell. Hindi pwede magawa ka ng event, activity without venue. There should be a venue. There should be a location. There should be a place where to do some activity or events. Saan ang event ng damnation? In hell. Saan ang event sa salvation? In heaven. In the kingdom of God. Ay, hindi mo pwede sabihin na, Pastor, that is just a myth. Oh, Pastor, that is just a cunningly devised fables. That is just a fairy tales. No. Hindi po. Sabi nga ng Diyos lahat ng mga lalabas sa bibig ko, hindi yan maging void. Yan ang tandaan natin. Lagi natin yang ilagay sa isip natin, sa puso po natin. Lalo't na yung tinig galing sa langit. Grabe yung tinig sa langit. Remember, He created the universe by His words. Word yan ang nagsasalita sa atin. The same who have spoken for the creation of the universe. Grabe ka-effective yung salita niya. Grabe ka-powerful yung salita niya. Kaya ganun ka-effective. Kaya nga, dinescribe dyan, heavens and earth may pass away, but my word shall not fail. Shall not fail. Shall not become void. But it is always faithful and true and effective as what it is being said. To those who believe and obey salvation, the venue is in His kingdom. To those who do not believe and do not obey, damnation, the venue is in hell. What is the description of hell? Where fire never be quenched. Yung apoy na hindi nakiquench. Kung sa langit, life can never be stopped forever. Doon naman sa impyerno, fire can never be quenched. Totoo lahat yan. That is surely true and faithful yan. Accurate lahat yan. Kaya napakahalaga ang Word of God because the Word of God came from heaven. Because God dwells in heaven. This is heavenly. Huwag natin itong baliwalain. Basahin natin. Hebrews 12:25. Praise the Lord. See that you refuse not him that speaketh, for if they escape not who refuse him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven. Yes. Sino pa pala yung that speaketh or that is speaking from heaven? God. The creator of all, including all of us. Kung hindi naka-refuse doon sa nagsasalita sa lupa, what is the story behind of this voice from the earth? Naalaala niyo si Cain who killed his brother Abel? When God asked him, Cain, where is your brother?
Sabi pa niya, am I my brother's keeper? But after he killed his brother, he knows what he did to his own brother. Alam niya, siya yung responsible. The killing of his brother, Cain. The responsible person who killed his own brother, Abel. Pero nung tinanong siya ng Diyos, Cain, where is your brother? Am I my brother's keeper? Di niya alam the blood of Abel spoken to heaven. If Cain were not able to escape from him who spoke from the earth, which is the blood of Abel, how much more shall we escape from him who is speaking from heaven? And what is that? The Word of God. Praise the Lord. The Word of God. Hindi tayo maka-escape. Kaya pinaka-importante talaga yung salita ng Diyos. Huwag nating isnabin yan. Huwag nating lapastanganin yan. Maawa ka naman sa sarili mong kaluluwa. Maawa ka naman sa kinabukasan mo sa sanglibutang ito. Kasi pag ayaw natin ng salita ng Diyos to believe and to obey, parang hinungit mo yung kaluluwa at kinabukasan mo sa bibig ni Satanas. Sabihin mo, bakit yung mga tao dyan na hindi nagsisimba, wala namang paki sa kabanalan, sa katuwiran, lapastanganin lagi ang salita ng Diyos. Enjoy man lagi sila, nagdi-disco man lagi sila, naglalasing man lagi sila, nagchichicks man lagi sila, naglalaki man lagi sila. The Bible says, the wicked shall be cut off quickly. Walang ano dyan. There is no such thing that you can desire. Laman lang yan. Panandalian lang yan. Sige, gusto mo, sumama ka sa kanila. The Bible says, kahit ubusin mo pa ang buong buhay mo sa kasayahan sa mga wicked sa sanglibutang ito, but God is reminding you the days of darkness will be so much innumerable, unending, and all that cometh, in all that you have enjoyed while you were still living can no longer be remembered. Hindi mo na ma-remember yan. Neither you can mention it, nor can recall it. Wala na yan. Kung i-reverse naman natin sa pagtitiis natin, sa pagtimpi sa katawan natin, para hindi natin i-fulfill ang kasalanan through lust, hindi na rin natin yan ma-remember. Para yung tinuring dito na buntis. Mabigat. Yeah, Sister Emma, karanas yan. Kambal. Bigat. Charity, bago ko lang nakita yung pagbuntis ni Charity. Nagsisilakihan yung mga legs niya dahil sa bigat yan eh. Bakit maglaki yung mga legs ng mga babae na nagbubuntis? Hindi nyo ba alam, as the fetus grows, abang nag-grow sila, naiipit yung iyong intestine, yung iyong liver, lahat ng mga laman loob dyan, yung tinatawag na organs, internal organs, napipress yan. So meron talaga, kaya sumusuka, kasi lumalabas eh, napipress eh. Paglabas, sabi ni Charity, Mami, iampo ko sa mansyat. Sa akong pag-anak, 30 minutes lang, mugawas na ang baby. Posible naman yung 30 minutes, firstborn 30 minutes lang. Pero sabihin ko po sa inyo, natupad ba yan? Tumawag sa akin si Charity ng almost 5 o'clock or 4 plus. Sabi sa akin, Daddy, prihan mo ako. Hindi ko pala alam, gipangagian na di ay. Hindi ko lang napansin, sumirit na sila doon sa Brokenshire, doon sila nakabook. 30 minutes, lumabas na. Doon pa lang sa sakyan, nandito na sa bungad yung ulo ng bata. Nag-crowning na.
The Bible says, paglabas sa baby, makalimutan mo yung, hirap ng pagbubuntis mo, pagdadalang tao mo. So, ganun sa mga righteous. Yung ating mga paghihirap dito, pagtitimpi natin sa laman natin para hindi lang tayo makisawsaw, maki-enjoy sa mga taong mapatuyangon sa kailibgon sa unod, garbo sa kinabuhi, kailibgon sa mata. Ayaw natin makisawsaw doon. Kahapon ba nakita ko yung, naalala ko tuloy sabi ni Brad Chris, as one of the managers of Deco Arts and became City Hardware. So Romami, pag mag-business meeting yan sila with the owner, Mr. James Lee, in Mount Apo View Hotel, o Apo View Hotel. I-exclusive nila yung bar area. So, everybody will be free to drink what you want to drink. So lahat ng mga kasamahan niya ng mga managers, punta doon sa bar counter, pili ka agad doon, whiskey. Kung hindi beer, whiskey. Kung hindi whiskey, basta mga liquors. Pagdating order ni Brad Chris, Brad Chris noon, nag-wait yan noon Ang unang napansin ko kagad sa kanya, first meeting ko, ano yung katawan niya talaga? Bodybuilder ba? Siyempre, yung bartender ba yan? Pag appear sa katawan mo na lalaking-lalaki ka, isip siguro ng bartender ito. O order talaga ito ng matapang. Nag-order pa naman si Brad Chris, mango juice. Praise the Lord. Huwag na tayong, tama yun, huwag kang makisawsaw. To fulfill all the lustful for the benefit of the flesh. Tapos kahapon, nakita ko, kahapon lang gipost ni Gigi. Meron silang business meeting. Yung korpo niya sa negosyo niya, nakasama na 3. So 4 sila lahat. Nag-business meeting sila. Ngayon nagganon sila, nagtusba. Yung 3, SMB. Si Gigi, Coke. O di ba? Nagtimpi tayo. Praise the Lord. Para hindi tayo malasing. Kaya napaka-importante yung Word of God. Amen? Praise the Lord. Mag-obey ka kagad. Huwag ka nang tagal-tagal Nag-preach ako doon sa Patay, sa wake ni Sister Bonya, Sister Banji. Bigay talaga ang Word of God to do. Paglalasing, maimpyerno tayo. Basa, Galatians 5:19-21. Pagdating doon sa paglalasing, nagtinginan yung mga tao sa kapwa sarili niya. Di ko alam. Why? Kinabukasan, last night, lasing na yung mga nakikinig. They don't care what the Word of God says. Maybe they are thinking, this is just void, this is just nonsense, this is just no effect. No! Pero may panahon pa naman magbago. Kaya inimbita ko sila, sino makasimba sa inyo ngayong linggo? Ang nakarating parang si Asyon lang ata Praise the Lord. Ayan si Sister Asyon. Sino kasama mo, Sister Asyon? Nakipag-umangkon? Di, gikan dito sa Arcastillo, ikaw lang? Tingnan mo. Barog ka, Sister Asyon. Ay, nagyod pagkuhan. Paglingi sa imong likuran, tuloy-tuloy ka na para madala nimo sila tanan. Amen? Praise the Lord. Nandiyan na si Brad Lito pa daw. Naging sincero na rin siya, hindi na siya naghinto-hinto. Ganun po. No, importante masyado. Ang Word of God na ito, hindi pwede na wala itong idudulot ko. Kung hindi nakarefuse si
si Cain na nagsalita mula sa lupa, the blood of Abel. Maka-skip kaya tayo doon na nagsasalita sa langit? Of course not. Alright, basahin natin ang John 12:48. Sige po, pakibasa. John 12:48. Praise the Lord. He that rejecteth me and receiveth not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Sorry, nabasa na pala yan kanina, no? So, paano tayo masumpungan unsaon pag-judge sa Dios nga makita ta nga ang atong stand, ang atong pagbarog naa sa rock o wala dito sa sand? Basahin natin yan. Paano makita ng Diyos? Sige, basa. Matthew 7:24 hanggang 27. Praise the Lord. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Ayan. So, this is you and me ang pinag-usapan dito. House that is man or woman or human, which is the house of God. Kung ang tao na yan nakikinig at nag-obey, maging katulad siya sa wise man na nagtayo ng kanyang house upon a rock. Pagdating ng ulan, pagdating ng baha, pagdating ng hangin, tumama sa kanya, hindi siya natumba, hindi siya natinag, hindi siya nasira. Ano yung ulan? Di nyo ba napapansin pag umuulan at matagal ang ulan? Anong sabihin kagad sa text sa atin? Ano ba yung nagno-notify sa atin? Ano yan? This area, be careful because landslide could be done anytime because of the prolonged rain. So rain, it destroys. Ang ulan, nakakasira yan. Matindi yan. Kita niyo yung St. Bernard sa Leyte. Paano mga tao doon, wicked. Alam mo nung balita ko bago yung St. Bernard na yan? Bakit ang daming lugar sa buong Pilipinas? Bakit St. Bernard? Sayang, saint pa naman. Alam mo ang balita? Bakit nagkaroon ako ng information? Kasi nung nagpunta kami ng Manila para kasalin ko si Jemima at saka si Brad Richard, nasira yung L300 na dala ko. Pagdating doon sa Leyte, bago magtakluban, taka ko yung engine ko para ng pump boat engine. Bag. Uy, iba naman sound nito. Yung pala, malaki ang damage. Yung kanyang barbula nag-stack up. Tapos pagbukas ko sa makina, kasi nabili ko yun sa Amerikano American guy. Yung air cleaner niya, puno ng mga karton, puno ng mga things na trapo, sinuksok doon. Bakit ganito? Hindi ko na-check. Yung air cleaner na papuntang intake, kailangan free yan to breathe. So siguro, suffocated yung makina, loaded kami, dami kong karga. Kasama ko pa si Pastor Warren. So napilitan akong ipa-repair ang makina. Malapit sa St. Bernard yun.
bago pa yung nangyari yung flood, flash flood kung tawagin. Nagkwentuhan sila ngayon. Alam mo, sir, kaya pala nangyari yan kasi ang mga tao dyan, every night disco na. At ang mga tao doon magsabi kay, pare, mayang gabi, i-book ko si misis mo, i-book mo rin yung misis ko. Wala nang tinatawag sacredness ang marriage nila. Change partner na. Sodom and Gomorrah na ang kanilang behavior doon. Meron pang Briton ba yun? Nagtayo ng 3 palapag. And every floor, ibang babae. First floor, ibang babae. Second floor, ibang babae. Third floor, ibang babae. Sinabay niya yan. Wala nang ano doon. Wala nang kinikilalang Word of God. Wala nang kinikilalang statutes of God, commandments of God. Wala na. Ang kanila, kung ano yung gusto nilang hihip ng hangin, saan papunta, udyok ng demonyo, udyok ng diablo, hala, sige. Yun. Lunod lahat yun. Tapos yung Briton, sa laki ng saraming katawan, naputol yung kanyang bird. Pinakita ng Diyos yon sa buong mundo. See? Kita nyo? Hindi pwede walang effect ang Word of God. Meron talaga yan. Yung Sodom and Gomorrah, bakit sinunog? Ang mundo, bakit binaha ng Diyos? Sa katigasan ng mga tao, wickedness. Sabi pa nga ng Diyos, I repented. I made human. Therefore, I will no longer prolong their days. But I have to limit it 120. But since I have preserved one family who is righteous family, Noah and his family, his entire house, so therefore I have confident na pwede pang mag-multiply ang righteous. Siguro nag-decide na lang ang Diyos bahain ang mundo, baka wala ng righteous may iwan. Sabihin ng Diyos, wala na akong magagamit na mag-propagate ng aking righteousness para makarating sa aking kaharian. Kaya ganun. Na importante masyado yung Word of God sa buhay natin. Praise the Lord! So yung rain, destructive yan. Landslide yan or plus flood ang mangyari, prolonged rain. Flood. Masubmerge ka, hindi basta-basta. Malunod kaya ang tao pag flood? Sira kaya ang sasakyan pag flood? Sira kaya ang gamit sa bahay pag flooded? Hindi kaya makatawid ang mga sasakyan pag flooded area? Kaya tuloy naglabas yung issue ngayon dyan sa ating Manila sa flood. Ano yun? Flood control projects. Nalaman tuloy. Marami palang ghost projects. Anong ghost projects? Narilisan na ng budget. Pero pag sinabing ghost, walang nakitang infra na built. Meron man, pinakita man yun sa video. Kaya flood, destruction ang hatid niyan. Wind. Mabuti tayo dito sa Davao o Pilipinas, wala tayo masyadong issue dito about whirlwind or tornado. Magtingin tayo sa YouTube. Tatak natin, tornado. Mostly, California, Florida, sometimes Canada. Gaano mag-wild yung tornado na yan? Bubunutin lahat ang mga infrastructure na madaanan niya. Bunot lahat yan. Sinsilyo yan, magsiliparan yan lahat. So itong lahat na dinescribe na wind, flood, rain, these are all destructive. Pero, pag ikaw nakinig sa salita ng Diyos, sumunod ka, it will never bring you to destruction. You will remain standing without damage in terms of your status of your salvation, in terms of the status of your future here on earth. Intact,
ang kinabukasan mo. Godliness is profitable unto all things, having promised the life now is present, and the life that which is to come up there in heaven. Intact. You are not being destroyed. Praise the Lord. So wag mong hayaan masira yan sa buhay mo by not keeping the Word of God, by not obeying the Word of God, by not coming to the church. Ayaw mo magpunta sa simbahan, meron kang ka-argue na hindi pa na-settle. Huwag mong hintayin ma-settle mo na yun bago ka magpunta dito. Eh, what if something that will happen? Di ba? Importante yung Word of God. At walang magbibigay sa atin ng restoration, sa ating discouragement, sa ating kahinaan, the Word of God. Pag lumabas ka, the more ka kukunin ng masamang espiritu. The more mag-harden yung puso mo, yung isip mo sa Word of God. Na, can you hope salvation? No. Mahirapan nga ang righteous maligtas. Yung pang ungodly, hindi na tumutultol sa pagsimba, hindi na nakikinig sa Word of God, hindi na nagbabasa sa Word of God. Mahirap pa nga tayo maligtas. Kaya nga sinabi diyan sa Bible, saan kaya pupulutin sila? Where shall the ungodly and sinners appear? If the righteous is scarcely to be saved. Yan ang hindi naintindihan ng mga tao sa sanglibutang ito. Because they neglect to understand the word from heaven. They neglect to understand the example of Jesus who came from heaven. Ayaw kasi nilang tatanggap sa mga heavenly matters. Importante yan sa buhay natin. Remember, the one who made us is from heaven. Praise the Lord. Praise the Lord. You cannot deny it. You cannot reject it. You cannot neglect it. Why? Saan ba galing lang sa atin? From heaven. Bakit? Afterwards, matapos yung term natin dito, saan tayo papunta? Doon, sa Diyos. Pero siya mag-decide saan yung eternal, natin, destiny. Hindi na tayo. Kaya, therefore, sa buhay natin, ingatan natin. Makinig ka, gawin mo. So, pag nakinig ka lang, hindi mo ginagawa, meaning to say, pag hindi mo ginagawa, you are disobedient. Eh ano pala yung simple term, hindi mo ginawa yung inutos sa'yo? Eh, disobedience. Wala namang ibang term na pwede nating i-direct dyan. So pag hindi natin ginawa ang nakinggan natin, nabasa natin, we are disobedient. So if we are disobedient, meaning to say, we are violator. We are unfaithful. Pagdating ng ulan, pagdating ng baha, pagdating ng hangin, pumalo sa bahay mo, ilang baldi lang kayang tubig, buhusan mo yung bahay na nakatanim sa buhangin, tumba na yan. Hindi pa siguro nakalahati sa poste, binaha yung bahay na nakatayo sa buhangin, wala na yan, wasak na yung buhangin. Yung tinawag nilang kastilyong buhangin. Hampasin ng hangin yan, mula yung sira yan. Kaya therefore, sa buhay natin, napaka-importante po. Basahin natin ang John 3:17 hanggang 20. Praise the Lord. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Yan. Meron akong uncle, half-brother of my mother. Dinala ko na yan doon sa Aywa kay Pastor. Pastor, bibisita ako. This is my uncle. Pero manghod na ko ni. Si Maning ba? Emmanuel.
Medyo, baklain. Oh, tanggapin mo si Jesus. Nandun man ako sa likod, sabi niya. Well, he has the opportunity to be changed kung magpatuloy siya sa Word of God. Hindi man siya nagpatuloy. Paano ka ma-change? Visit ako dyan sa Bangkal, saan siya nag-boarding house. Wala man tao. Tinig lang. Isa na. Si Chito. Chit, sulod, napakos banyo. Paggawas na sa banyo, nagtapis, diri ko utob. Lalaki ha. So, since then, magkita kami, nagtatago na, gumagano na. Aloof na kaayo sa ako. Kay kabalo siya, badlungon na ako siya. Bitawan mo yung kasamaan na yan, para hindi ka matakot sa liwanag. Dito sinabi, yung mga gumagawa ng masama na hindi bumibitaw, hindi humihinto, natatakot pumunta sa liwanag. Kasi masama yung ginagawa nila. Bakit isapir mo pa yung buhay mo na matakot ka sa liwanag? Dahil lang ba sa mga kasamaan na ayaw mo ma-let go? Ay saan ang i-let go mo? Yung kasamaan para papunta ka ng liwanag, hindi ka na matakot at tatanggapin ka ng kaliwanagan? Iyan ang condemnation. Ang Diyos tuloy ang kahatulan sa mga taong umibig sa dilim kaysa liwanag. Pastor, meron bang tao na mas iibigin niya ang dilim kaysa liwanag? Walang taong magsabi, I love darkness. But they used to say, I love the light. Walang taong magsabi, nung nag-preach ako sa haya ni Sister Banji Bonya, kinsa gusto magtaw langit, taas ang kamot, at tagduhang kamot ang nang taas, oy. Kung pidi lang, apila ang tiil. Manakos langit, tanan nagtaas. Kinsa sa inyo gusto magtog impierno? Hadlok yun nga maalaan ba? Nag-iipit yun ang kamot, kay basig mukalot niya maalaan nga. Ni taas. Wag yun. Mapuna diri sa Bible. Well, tao musulti, I love darkness more than the light. Pero, in realidad, ang ilang ginahimo ang mga gidumtan sa kahayag nga gipang bawal sa Dios. Kay lami daw. Katong gibawal sa Dios nga dili himuon, dili gusto himuon. Kay mag-antos daw. You have made the right words, mag-antos. Man nagisulti sa Bible, di ta mag-antos, di magita masantos. Who told you? Nga di ta mag-antos kung gusto kag langit. Pero ang tao, gusto og langit, pero dili gusto mag-antos. Mao na problema ron. Now, ang Word of God pa naman ang narinig mo, witness ba yan, tsaka judge yan. Wala tayong takas. Pagbutihin natin. Praise the Lord. Ayaw na to. So I encourage, nag-preach kami kagabi doon sa bahay ni Nanay Glo. Ang topic doon, si Ruth, na daughter-in-law ni Naomi, na taga Jerusalem, na pumunta lang sa Moab para mamumuhay, nanganak doon hanggang naminyo ang mga anak na lalaki ng mga Moabites. Tumating ang panahon, namatay yung husband niya, namatay yung mga anak ng lalaki, naiwan na lang nabuhay yung mga daughter-in-laws niya na dalawa. Ang isa, umalis na, bumalik na sa kanyang pamilya. Ito si Ruth. Natuto siya sa Diyos. Paano magsamba, paano maniwala sa totoong Diyos ng Israel. Sabi ni Naomi, Ruth, wala ka nang maasahan sa akin na may coming pa akong anak na lalaki para pangasawahin mo. So no point for you to stay with me. Go back where you came from, to your family. Anong sabi ni Ruth? Don't ask me to do so. Where you go, I will be there. Where you stay, I will stay there.
your people also will become my people, and your God is my God also. Kaya yun ang tinumbo ko sa mga in-laws. Sabi ko, kayo, magpabaptize na kayo. Praise the Lord. Magpabautismo na mo. This is not religion. Naabayuban nga mga Katoliko, murag maglagot o makadungog og born again. Ang tanaw na gyud nila sa born again reliyon. No, born again is in the Bible. Born again, that is a baptized person. That is born again. What is baptism? Putting your flesh, the sinful flesh, into death so that you will no longer living with sin. And what? I-resurrect yung buhay mo na nabubuhay pa sa laman, hindi na sa kasalanan, but for the Lord Jesus Christ. You should walk in the newness of life. That is the real meaning of born again. It is not a group of believers of religion. Sometimes people mali. Anybody could be a born again. Praise the Lord. And you must be born again para maligtas ka. Meron akong baguhan dito na nagsisimba. Parang, meron kasi nag-ask dito ng Pastor, ampuy ko, nga tagaan ko ni Jesus, o kapikas kinabuhi. Kumaw ba? Unmarried ka ba? Opo, Pastor, live-in lang sa una na, pero wala namin. Okay. Pray. Parang, alam mo, pag hiningi nyo kay Jesus, the best abigay ni Jesus. Praise the Lord. Hindi kayo apihin. Hindi. Pero yung hindi mo hiningi kay Jesus, ikaw lang ang, kulatado ka pa. Tinuod mong yun. Tinan mo si Brad Ronnie dito. Mabalitaan ko na lang si Bobet kasama niya. Bet, asa mo na nga ito ni Brad Ronnie? Ay, giuban ko niya as chaperon. Kaya nasa'y kamit nga, ka-textmate niya. Si Brad Ronnie, sige lang text-text. Niya, pag mamit na niya personal ang mga babae, maingon lang babae, ay, ikaw lang pala. Discourage na yun. Ngayon nga naman, na-aksidente ba ito sa Brad Ronnie, na tahi-tahi ba itong agtang o aping. Muro nagsi Frankenstein ng now. Malang tahi, God. Pero, buluhan na ng kasing-kasing ni Brad Ronnie, ay. Because, Brad Ron, I heard about your going many places to meet girls. And yet, kumusta man? Ay, pastor, busted tanan. Kung di ka magpaampo, nga si Jesus man mo pili gid nimo para nimo. Sige daw, pastor, be. Karon ko naka-idea. Giampuan ako. Jesus, luoy kay ni si Brad Ronnie. Hapit na mo lampas sa kalendaryo yung edad. Jesus, tagay na siya o kapikas kinabuhi. Na, one day, sang araw. Musimba siya din higikan sa pigkawayan, sakay og winabas. Nasay nakatabi nga pariho babae, duha ka buok. Ang isa magulang, ang isa manghod. Ang magulang mo'y nasa tunga, minyo na. Ang manghod, dalaga pa. Hapit na mo na og sa ikulan, digto pa siya nakalakas loob, pwede makigstorya ninyo. Nga, hapit ng ikulan. Short na lang kayo ang ilahang time nga mag-converse. Ay, ni anak man ang ati, Sir, kung interesado ka sa akong manghod, ato ba nga akong ginikanan, kayang ako ng ginikanan, gusto na gyud ni maminyo. Kung sa baday ng klaseng, pildi pa mang isang linggong pag-ibig. Tingala ko niya, balik diri si Brad Ronnie, nagdala na og marriage license, pastor. Magpakasal na mi. Sino na napunita na? Kasakay lang ako ni sa bus. Pero professional ni teacher. Pagtanaw na ako, murag stewardess. Unya, once upon a time, nagsimba dito sa Matina, nakita gid sa mga tao nga pag naog ni Brad Ronnie sa tricycle, gipaningot og daghang pawis, kitrapuhan sa iyang misis ang naong. Asa ka kita na? Nya ngayon,
Si Brad Dulit na po ang nangayo kay Jesus. Kitagaan na po. Nya nibalik diri nanay anak. Ingkot unsa man imong style nimo Dulit? Gitagaan ka ni Jesus. Nya nibalik ka diri nana mo'y anak. Lagi pastor, dugay na jud ko mo gusto mo balik. Karon lang jud ko naka-chance. So nag-decide na sila magpakasal. Nya akong gina ng asahunon. Ay pangalan nimo Lalay. Ikaw sikat ba ng Lalay? Lay. Ayaw taon Lay. Sakit na kayo Lay. Asa gay nga Lalay gani nga na trending. Katong buaya? Oh. Oo. Ikaw, Sister Lay. Saman, magpabaptize ka? Oh, sige, pastor. Kaya nakita magod na ako sa iyaha, di na gid siya muundag simba. Bisag wala iyang bana, kaya dili mapulihan dito sa iyahang pagwardya. Wani ginadiri? Ko ano? Kusga ng iyahang determination to follow Christ. Ana. Praise the Lord. Oh. Gabi nag-meet me ni Joy. Joy, anak ba ni Lenny? Ano? O tama, anak ni Lenny. Ko Joy, adugog na ko sa imong testimony, wa na kay trabaho. Kay, sige man tog schedule magpabautismo niya kay graveyard o kaya call center. Lisod siya mag-absent. Karon Joy, kay wa ka may trabaho, schedule ang tagbaptism ha? Opo, pastor. Ako na po diyang gihagit. Kano saman? Ayun ko. Okay. I-organize na to. Kay nanay isa nga gusto magpabaptize niya. As much as possible, hulato na to ning in-laws ni Brad Ismer. Nga duha ka buok. Sister Elma o si Sister Rose. I-pray na to. Na mabautismohan either karon nga week. Amen? Praise the Lord. Nabli na sa Bible para maluwas. Basahon na to. Sige, basa. Mark 16:16. Praise the Lord. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Oh, di ba? Nituo ka, nagpabautismo ka, luwas ka. What is baptism? To fulfill all righteousness of God. Pag mag-decide gani ka magbaptism, di na ka magsupak sa sugo sa Diyos, kutob na naibaluan na nimo. Obedient ka na. So, luwas ka. Because there will be no more presence of sin. Oh, di ba? He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be condemned. Ayaw mo mag-decide. Ayaw mo mag-desisyon. Ayaw mo magbagong buhay, magsisi, ayaw mo magtarikod sa kasalanan, ayaw mo maggawa ng commitment, Lord, I surrender my life. Puro ka lang sabi, in my convenient time, tsaka na, pag malaki na yung anak, tsaka na, kung professional ang mga bata. Ano ka? Ginagambol mo yung kaluluwa mo. O kaya, I hope, hindi lang si Lalay, Sister Lalay ang mag-decide. Praise the Lord. Tsaka si Joy. Kayo dyan. Huwag na kayong magbagal-bagal. Amen? Praise the Lord. At saka, gusto ng Diyos, obey lang tayo. Kasi useless yung faith natin. Wala tayong obedience. Wala, impyerno pa rin tayo. Basahin natin. 2 Thessalonians 1:8. Praise the Lord. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. O, di ba? Ang kalayo, naga panimalos, ngadto kanila, nga wa magkaila sa Ginoo, kaya wa may simba-simba, wa may pagpaminaw sa pulong, yung kakaila. Hindi nakakilala, and obey not. Nakakilala ka, pero you do not obey. Ano mangyari? Flaming fire. Hindi nag-obey sa gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya, hindi natin pwedeng isisihin yung kaligtasan. Mahirap as what the Bible is being described. Basahin natin.
1 Peter 4:18. Praise the Lord. And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and sinner appear? Oh, di ba? Kung ang matuwid na may takot sa Diyos, kung ang matuwid na banal, kung ang matuwid na perfect, mahirap pa ngang maligtas, ano palang mahirap sa righteous? To endure. Ano palang mahirap sa righteous? To maintain. Ano palang mahirap sa righteous? To be faithful until death. Yun ang mahirap dyan. Righteous ka ngayon. Di ka pa man namatay. Di pa man bumalik si Jesus. Ang mahirap sa righteous, the maintenance of good works. Obedience. Praise the Lord. Yan ang mahirap. O kung mahirap ang righteous maligtas, anong tanong dito? Where shall be the ungodly? Anong ungodly? Ayaw ng Diyos. Ayaw ng simba. Ayaw ng rebuke. Ayaw ng reminder sa Word of God. Ayaw ng counseling sa Word of God. These are the ungodly. And sinners. Ano yung sinners na yan? Maybe, may background, may knowledge sa Bible, maybe nagsisimba, maybe pastor, maybe membro, pero disobedient. Sinner. Saan kaya sila pulutin? Where shall be the ungodly and sinners appear? Gusto niyong malaman saan pulutin? Basahin natin. Psalms 1, 4 hanggang 6. Praise the Lord. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Saan pulutin? Impyerno. Shall perish. Pahamak ka. Saan pa? Parang parang tahop na binublow ng hangin, palabas. The ungodly are not so, but are like the chaff, tahop, which the wind driveth away. And the ungodly shall not stand in the judgment. Di makatayo. Tumba. Nor in the congregation of the righteous. Hindi makatagal sa congregation of the righteous. Kasi, alam mo, the most uncomfortable place for the unrighteous is the church. Ito, ang pinaka-uncomfortable place sa mga sinners. Basta, pure word of God lang ang binibigay sa simbahan na yan. Bakit may mga simbahan na puro mga unrighteous sinners ang nagsisimba? Eh, siyempre, hindi man binibigay yung pure words of God. Puro lang prosperity gospel ang pinipreach. Puro prosperity, puro material, puro financial ang blessing ng Diyos. Hindi na minimension yung kaharian ng Diyos kasi mag-link man doon sa righteousness and holiness. Hindi na lang ibigay yun. Yun na lang, kay pagyayaman sa mundo, anyway, si Satanas nagpapayaman man din. Kaya, therefore, wala. Ang ungodly and sinners, walang mapupuntahan. Alam mo ang impyerno, unquenchable fire ang meron dyan. Basa, Matthew 3:12. Praise the Lord. Whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and gather his wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Yes. Unquenchable fire ang nandyan sa impyerno. Sino yan? Yung mga sinners. Sino yan? Mga ungodly. They are the chaff na hindi makatayo sa judgment day. So ano ngayon ang dapat nating gawin? Pastor Chit, ituro mo nga sa akin ang daan na maghahatid sa akin sa kaligtasan. Si Jesus ang daan. Siya. Sino si Jesus? He is the same yesterday, included in heaven. Included from Genesis
down to the revelation and the past, even as yesterday, included kahapon. He's the same. Kung ano yung statutes niya, ano yung righteousness niya, yung commandments niya. So, since He is the same yesterday, yung old na ways na tinuro ng Diyos, the same way He is teaching us now. And the same teaching He will be going to teach after us. Basahin natin. Last verse. Jeremiah 6:16. Praise the Lord. Thus saith the Lord, stand ye in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein. Grabe, mga tao, matigas. Sabihan na ng totoo, ituro na ang daan, dinescribe na ng husto ang daan, refuse pa rin. Imagine that. Thus saith the Lord, stand. Ito na inawit nila kanina. Stand ye in the ways and see and ask for the old paths. Where is the good way? And walk therein. Ye shall find rest for your souls. This is the great salvation. Pero what is their reply? They said, we will not walk therein. Papiliin mo yung mga tao ngayon, saan gusto mo na simbahan? Yung solemn o yung may dancing light? May mga performers na mga rockista, tapos may talunan, may sayawan. Basahin daw natin yung New Testament. Kung meron bang ginawa sila dito na unsolemn way of worship. Meron bang nag-jump dito? Yung pilay na biglang nakalakad, nag-jump siya. Pero sa worship, walang description na ganun. Simple lang. They search the scripture, they break bread, house to house, and they pray. Pero ngayon, ano nang imahin ngayon ng mundo ngayon? Kung ano yung konserto sa labas na sigawan, talunan, sayawan, dinala na dito sa loob ng simbahan. Nandito na yung dinala na dito. So, old path tayo, dating daan. Alala ko tuloy si Soriano. Praise the Lord. Ito yung verse nila. Any religion could use this verse. Praise the Lord. Doesn't matter. Mabuti nga lahat ng taong sa mundo ito gagamitin ito at i-apply. Hindi naman grupo ang pinagbabasihan dito eh. Hindi naman yung mga founders na naglalaban. Hindi. Kalaban natin si Satanas na gustong magliko sa atin sa katotohanan ng Diyos. O yan. Dito tayo sa old path. Pag sabihin nila, ayaw ko dyan sa place, old passion kayo dyan. Hindi ko na magamit yung mga miniskirt ko. Hindi ko na magamit yung mga maong ko na may mga butas-butas. Speaking with women. Hindi ko na masuot yung mga borloloy ko. Hindi na ako makapasok doon sa magpamarka ng mga tatos. Kasi payabangan na ngayon eh. Maaari lang balutin nila ang lahat ng katawan nila ng tatos. Bakit? Signifying can afford. Signifying uso. Pride lang yan. Pride of life. Dinudumihan mo lang yung katawan mo na ginawa yan na ng Diyos na hamis without spot. Wala. Worldly yan. Kaya kayo na may mga tato, once upon a time na out of your innocency, nagawa niyo yun. Huwag niyo nang dagdagan yan. Praise the Lord. Huwag niyo nang dagdagan yan. Tama na yan. Yung sinabi dito, enough na yung experience natin sa kamunduhan. Huwag na natin yung balikan. Oo, ganon. Di mo ba alam sa mga gangsters, ang pinakahari nila, wala kang makitang tato, visible, tago.
Hindi ko na lang sabihin saan banda, basta tago. Hari yan, ha? Pero yung mga alalay, dami mga tato. Mga ano lang yun, mga galamay lang yun. Pero hindi ko na may ibig sabihin na wala tayong tato makita, siga na tayo. We don't buy that kind of vainglory. Ang atin, proud tayo sa Diyos na ma-offer natin ang ating bodies a living sacrifice. Praise the Lord. Diyan natin. Yung baptism, full surrender yan. Yeah. Sino? Meron kayong plano magpabaptize sa inyo? Taas ang kamay, i-survey ko lang. Sister Lalay. O ito, apo ni pamangkin ni Bradsilio. Ikalawa, sino pa? Huwag kayong matakot. Walang ano ito, bayad. Praise the Lord. Okay, so meron tayong dalawa, isa si Joy, at kung may magbago pang isip, huwag niyong pigilan. Ituloy niyo yan. So, lahat tayo, huwag nating kalimutan, itong Word of God na dumating sa buhay natin, totoo lahat ito, kaligtasan sa mga maliligtas, kapahamakan sa ayaw magsunod, at witness din ito sa atin. Wala nang makatago at judge din ito sa buhay natin. Kaya paghusayin natin, sundin ang kanyang salita. Amen? Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Sige, magatindog ang tanan.